Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng linggo at alam ko po na ang bawat isa ay nakatunin sa mga gawain kapag araw ng linggo. Ano po? Unang-una sa ating Panginoon, pangalawa sa ating pamilya, at pangatlo yung mga ministry po natin o kung ano man po ang gusto nating gawin. Kaya mga kaibigan, ngayong hapon po, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil nabigyan na naman niya po ako ng pagkakataon na makapagbasa ng Biblia pang day 19 na po natin. Pang 19 days na po natin dito sa ating Bible reading at loobin po nawa ng ating Diyos na makapagpatuloy pa akong makapagbasa o mabasahan ko kayo patuloy ng salita ng Diyos. Dahil tandaan po natin mga kaibigan, ang paglalim po ng ating pagkakilala sa Panginoon at ating pananampalataya ay sa pamamagitan po ng pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Siyempre po, pag pinapakinggan natin, ito po ay ating sinusunod at isinasabuhay. Kaya po lumalago po ang ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon. At loobin po ng ating Diyos na sa bawat araw ay ma-extend ng Diyos ang aking buhay para po maipagpatuloy itong aking sinimulan na namang journey dito po sa mundo ni YouTube. Kaya mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahan na makisabay po sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos. Tapos na po natin ang aklat ng Genesis at ng Exodo. Ngayon po ay nasa Levitico na po tayo. Salamat sa gabay ng ating Panginoon at sa patnubay ng banal na Espiritu Santo dahil ang Holy Spirit po ang nagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos na ating binabasa. Kasi sayang naman po kung nagbabasa lang tayo at hindi rin naman natin nauunawaan. Kaya dapat po i-desire ng ating puso at hilingin sa Holy Spirit na nawa ay maunawaan natin ang salita ng Diyos upang matutunan po natin at malaman natin yung mga lihim na sinasabi ng Panginoon dito po sa kanyang salita. Kaya mga kaibigan, muli, inaanyayahan ko na po kayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Levitico. Magsisimula po tayo sa chapter 1. Ngunit nais ko pong basahin itong panimula ng Levitico. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga tuntunin sa pagsamba at mga seremonyang panrelihiyon sa Israel noon at tuntunin ng mga saserdote sa pagsasagawa nito. Ang pangunahing paksa ng aklat ay ang kabanalan ng Diyos at kung paano nararapat manambahan at mamuhay ang kanyang bayan para mapanatili ang kanilang ugnayan sa banal na Diyos ng Israel. Matatagpuan sa chapter 19 verse 18 ang pinakakilalang pangungusap sa aklat na ito na tinawag ni Jesus na pangalawang mahalagang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang nilalaman po nito ay mga tuntunin tungkol sa pagkakaloob at paghahandog. Chapter 1, verse 1. Chapter 7, verse 38. Ang pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang mga saserdote. Chapter 8, verse 1. Chapter 10, verse 20. Mga tuntunin sa paglilinis. Chapter 11, verse 1. Chapter 15, verse 33. Ang araw ng pagsisisi. Chapter 16, verse 1 and 34. Mga tuntunin sa kabanalan ng pamumuhay at sa pananambahan. Chapter 17, verse 1. Chapter 27, verse 34. Chapter 1, Levitico, Chapter 1. Kautusan tungkol sa paghahandog at hain.
Tinawag ni David si Moises mula sa tuldang tipanan ay sinabi sa kanya, sabihin mo ito sa mga Israelita, kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa o kambing. Para sa handog na susunugin ng lalaking baka na walang kapintasan ang kailangang dalhin. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng tuldang tipanan upang maging karapat-dapat sa akin. Ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at iyo'y tatanggapin bilang pantubo sa kanyang kasalanan. Pagkatapos, papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugo'y ibubuhos ng mga saserdoting anak ni Aaron sa palibot ng dambana. Sa may pintuan ng tuldang tipanan, babalatan niya ang hayop sa kakakatayin. Ang mga saserdote na may maglalagay ng baga sa dambana at iaayos sa ibabaw nito ang kahoy na panggatong. Ihahanay nila ang maayos sa ibabaw ng panggatong ang mga pira-pirasong karne kasama ang ulo at taba. Ngunit huhugasan muna nila ang lamang loob at ang mga paa bago ilagay sa dambana. Pagkatapos, ang lahat ng ito'y sama-samang susunugin bilang mabangong handog sa akin. Kung tupa o kambing ang ihahandog, kailangan ito'y lalaki rin at walang kapintasan. Papatayin ito ng naghahandog sa harapan ni Yahweh sa gawing hilaga ng dambana at ang dugo'y ibubuhos ng mga saserdote. Sa paligid ng dambana, kakatayin niya ito at ihahandog na kasama ang ulo at taba sa ibabaw ng apoy sa dambana. Ang lamang loob at mga paa ay lilinisin muna bago ilagay sa dambana. Pagkatapos, ang lahat ay susunugin bilang mabangong handog sa akin. Kung ibon ang handog na susunugin, ang dadalhin niya ay bato-bato o inakay ng kalapati. Ibibigay niya ito sa saserdote upang dalhin ang dambana. Pipilipitin ng saserdote ang liig ng ibon at ang dugo'y patuturuin sa paligid ng dambana. Aalisin niya ang balahibot, bituka at ihahagis sa tapunan ng abo sa gawing silangan ng dambana. Bibiyakin niya ang ibon ngunit hindi paghihiwalayin. Pagkatapos, susunugin niya ito sa dambana bilang mabangong handog sa akin. Levitico chapter 2. Kung may maghahandog ng pagkain, ang ihahandog niya ay mabuting uri ng harina. Bubusan niya ito ng langis ng olibo at bubudbura ng kamanyang bago dalhin sa mga saserdote. Ang saserdoting namumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina kasama ang langis at lahat ng kamanyang para sunugin sa dambana bilang isang alaala at mabangong handog kay Yahweh. Para kay Aaron at sa kanyang mga anak ang matitira, ito ay banal pagkat bahagi ng pagkaing handog sa akin. Kung luto sa horno ang handog na pagkain, kailangan ito'y yari sa mabuting uri ng harina at walang libadura. Maaari itong masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya'y lutuin ng maninipis at pahira ng langis. Kung luto naman sa ihawan, ang handog na pagkain, kailangang mabuti ring uri ng harina ang gamitin. Walang libadura at minasa rin sa langis. Pag pira-pirasuhin ito at bubusan ng langis, ito ang iyong panghandog na butil. Kung luto naman sa kawali ang ihandog na pagkain, kailangan din ang mabuting uri ng harina at langis ng olibo. Ang mga handog na pagkain ay dadalhin sa saserdote, dadalhin naman niya ito sa dambana. Kukunin ng saserdote ang bahaging pang-alaala at susunugin sa dambana bilang mabangong handog sa akin. Ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Banal ito pagkat bahagi ng handog kay Yahweh. Huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang pagkaing may libadura, sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng libadura o pulot kung ihahandog sa akin. Kung unang bunga naman ng halaman ang inyong ihahandog, huwag ninyo itong susunugin sa dambana. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkain. Huwag na ninyo itong lagyan ng asin ang inyong handog na pagkain sapagkat ang asin ay tanda ng inyong tipan kay Yahweh.
Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Kung ang handog ng pagkain ay trigong mula sa unang ani, kailangang ligisin ito o ibusa. Bubusa ng langis at bura ng kamanyang. Kukuha ang saserdote ng bahaging susunugin kasama ang langis at kamanyang bilang alaala. Ito ang inyong handog na susunugin para kay Yahweh. Levitico chapter 3, mga handog na pangkapayapaan. Kung ang bakang ihahandog ay pangkapayapaan, maging babae o lalaki, kailangan walang dungis o kapintasan ng hayop. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ibubuhos ng saserdote ang dugo sa paligid ng dambana. Sa handog na ito, kukuha ang saserdote ng parting susunugin para kay Yahweh. Kukunin ninyo ang tabang nakabalot sa lamang loob, lahat ng taba nito, gayon din ang dalawang bato, ang taba sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito'y ilalagay sa dambana at susunugin ng mga saserdote bilang mabangong handog sa akin. Kung tupa o kambing ang handog pangkapayapaan, maging ito'y lalaki o babae, kailangang walang kapintasan. Kung kordero naman ang handog, dadalhin niya ito sa harapan ko. Ipapatong niya ang ulo nito, ang kanyang kamay at papatayin sa harap ng tuldang tipanan. Ang hayop ibubuhos ng mga saserdote ang dugo nito sa paligid ng dambana. Kukunin niya ang lahat ng taba, pati ang nasa buntot hanggang sa gulugod at ang bumabalot sa lamang loob. Kukunin din niya ang dalawang bato, pati taba nito sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito ibibigay niya sa saserdote upang sunugin sa dambana bilang pagkaing handog. Kung kambing naman ang handog, iharap niya ito kay Yahweh. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin sa harap ng tuldang tipanan ng hayop. Ibubuhos ng mga saserdote ang dugo nito sa paligid ng dambana. Kukunin niya ang lahat ng tabang bumabalot lamang sa lamang loob, ang dalawang bato at ang tabang bumabalot dito, ang taba sa ibabaw ng balakang at sa atay. Lahat ng ito'y ibibigay niya sa saserdote at susunugin sa dambana bilang pagkaing handog ng kalugod-lugod sa akin. Lahat ng taba ay akin. Ito ang tuntuning susundin ninyo habang panahon saan man kayo naroroon. Huwag kayong kakain ng taba o dugo. Levitico chapter 4, mga handog para sa kasalanang di sinasadya. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipahayag mo sa bayang Israel ang mga tuntunin na hindi sinasadyang paglabag sa kautusan. Kung ang magkasalay ang punong saserdote, anupat na damay pati mga tao, maghahandog siya ng isang batang turo na walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. Kukuha ng kaunting dugo ang saserdote at dadalhin sa tuldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay wiwisikan niyang 7 beses ang tabing ng sanktuaryo. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng dambana ng kamanyang na nasa harapan ni Yahweh sa dakong banal. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambanang sunugan ng mga handog sa harap ng tuldang tipanan. Ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati tabang bumabalot sa lamang loob. Kukunin din ang dalawang bato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginawa sa taba ng turong handog, pangkapayapaan. Dadalhin sa dambana at susunugin ng saserdote, ngunit ang balat ng turo at lahat ng laman nito, ulot mga hita lamang loob kasama ang dumi, ay ilalabas na lahat sa kampamento at susunugin sa isang malinis na dakong pinagtatapunan ng abo. Kung ang buong kapulungan ng Israel, saan na ba tayo? Na-distract ako doon.
Kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng di sinasadya, kung makagawa sila ng labag sa kautusan ng di nila nalalaman, at pagkatapos ay malaman nila ito, maghahandog ng isang batang toro ang buong kapulungan para sa kanilang kasalanan. Dadalhin nila ito sa harap ng tuldang tipanan, ipapatong ng matatanda ang kanilang kamay sa ulo ng toro at papatayin nila ito sa harapan ko. Kukuha ng kaunting dugo ang punong saserdote at dadalhin sa tuldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at 7 beses niyang iwiwisik iyon sa harap ng tabing. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay sa dambanang nasa tuldang tipanan. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambanang sunugan ng mga handog sa may pintuan ng tuldang tipanan. Kanyang susunugin sa dambana ang lahat ng taba tulad ng ginagawa sa taba ng turong inihandog para sa kasalanan. Ito ang gagawin ng saserdote para patawarin ang buong kapulungan. Pagkatapos, ilalabas sa kampamento ang turong pinatay at susunugin din sa dakong pinagdalhan sa unang turo. Ito ang handog para sa kasalanan ng kapulungan. Kung ang isang pinuno ang magkasala ng di sinasadya dahil sa nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh at malaman niya ito pagkaraan, maghahandog siya ng lalaking kambing na walang kapintasan, ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya. Papatayin niya ito sa harapan ko at sa dakong pinagpatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. Kukuha ng dugo ang saserdote sa pamagitan ng kanyang daliri. Papahiran niya ang mga sungay ng dambanang sunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambana. Dadalhin niya sa dambana ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba ng nahandog. Pangkapayapaan, ito ang gagawin ng saserdote para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya ay patatawarin. Kung ang nagkasala ng di sinasadya ay isang karaniwang tao, hindi sa lumabag siya sa utos ko at nalaman niya ito, pagkatapos maghahandog siya ng babaeng kambing na walang kapintasan, ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa dakong pinagsusunugan ng mga handog. Kukuha ng dugo ang saserdote at sa pamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng dambana. Ibubuhos niya sa paanan nito ang natirang dugo. Kukunin lahat ang taba nito tulad ng taba ng handog pangkapayapaan at dadalhin sa dambana. Ito isusunugin ng saserdote bilang mabangong handog sa akin para matubos ang kasalanan ng taong iyon. Kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangan ay babaeng walang kapintasan, ipapatong niya sa ulo ng tupa ang kanyang kamay at papatayin ito sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Kukuha ng kaunting dugo ang saserdote at sa pamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng dambanang pinagsusunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambana. Kukunin niya ang lahat ng taba nito gaya ng ginawa sa taba ng tupang handog, handog pangkapayapaan at dadalhin sa dambana kasama ng pagkaing handog. Susunugin ito ng saserdote para matubos ang kasalanan ng naghandog. Levitico chapter 5. Kung hinihingi ng pagkakataon na ang isang tao ay sumaksi sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman, ngunit hindi niya ito ginawa, nagkasala siya at dapat panagutin. Kung ang sinuman ay nakahipo ng anumang bagay na marumi ayon sa kautusan, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya ay nagkasala at dapat panagutin. Kung ang isang tao ay makapanumpa ng pabigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama,
at maalala niya ito pagkatapos siya'y nagkasala at dapat panagutin. Kung magkasala ang sinuman sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan bilang kabayaran. Maghahandog siya kayawin ng isang babaeng tupa o kambing. Ihahandog ito ng saserdote para siya patawarin sa kanyang kasalanan. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 pitson. Ang isa'y handog para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Dadalhin niya ito sa saserdote upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay gigilitan niya ng liig, ngunit hindi puputulin ang ulo. Iwiwisik niya sa tabi ng dambana ang dugo, ang natiray patutuluin sa paanan nito. Iyan ang handog pang kasalanan. Ang isa naman ay iaalay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan upang patawarin siya. Kung hindi pa rin niya makayang maghandog ng 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati, magdadala na lamang siya ng 3.5 litro ng mabuting uri ng harina. Hindi niya ito bubusan ng langis, niya haluan ang kamay niyang pagkat ito'y handog pang kasalanan. Dadalhin niya sa saserdote ang harina, kukuha naman ito ng sandakot at susunugin sa dambana bilang tanda na iyon ay handog kay Yahweh. Ganito ang gagawin ng saserdote bilang pantubo sa alinmang pagkakasalang nabanggit. Tulad ng handog na pagkain, ang matitira ay para sa saserdote. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kung ang sinumay magkamaling di magbigay ng anumang nauukol kay Yahweh, maghahandog siya ng isang lalaking tupa na walang dungis o kapintasan para sa kanyang kasalanan. Hahalagahan mo ito Hahalagahan mo ito ayon sa halaga ng salapi ng templo. Babayaran niya ang halagang di niya na ibigay. Magdaragdag pa siya ng 5 parte nito at ibibigay sa saserdote. Ang tupay dadalhin sa saserdote upang ihandog para sa kanyang kasalanan at patatawarin siya. Kung ang sino may makalabag sa alinmang utos o bagaman hindi niya ito nalalaman, siya ay nagkakasala at pananagutan niya iyon. Magdadala siya sa saserdote ng isang lalaking tupa na walang dungis o kapintasan. Hahalagahan mo rin ito ayon sa halaga ng salapi sa templo. Ito ihahandog ng saserdote at patatawarin na nagkasala. Ang handog na ito ay para sa kasalanan pagkat nagkasala siya kay Yahweh. Leviticus chapter 6. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nagkakasala ang sinumang magkaila tungkol sa isang bagay na inilagak sa kanya, ang sumira sa kasunduan, ang magnakaw o magsamantala sa kapwa at ang mangangkin ng isang bagay na napulot at manumpang iyon ay wala sa kanya, babayaran niya ang kanyang ninakaw, kinamkam na napulot o inilagak na inangkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at papatungan pa ng 5 bahagi ng halaga niyon sa araw na maghandog siya para sa kasalanan. Ang ihahandog naman niya ay isang lalaking tupa na walang dungis o kapintasan at hahalagahan ayon sa halaga ng paghahandog sa kasalanan. Ihahandog iyon ng saserdote at siya patatawarin ng alinmang pagkakasala niya, handog na susunugin. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa handog na susunugin. Kailangang ilagay sa dambana ang handog na susunugin at bayaan doong magdamag na may apoy na nagniningas at magsusuot ng tunikang lino at pantalong lino ang saserdote at aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng dambana. Pagkatapos, magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo
sa labas ng lungsod sa isang dakong malinis. Ang apoy sa dambana ay manatiling maningas at gagatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Patuloy na paniningasin ang apoy sa dambana at di ito babayaang mamatay. Handog na pagkain. Ito naman ang tuntunin tungkol sa mga pagkaing ihahandog. Mga saserdote lamang ang maghahandog nito sa dambana. Dadakot ang saserdote ng harinang pinusa ng langis at binudburan ng kamanyang at ito'y susunugin sa dambana bilang handog sa akin. Ang masarap na samyo nito ay pailan lang sa akin. Ang natira ay magiging pagkain ng mga saserdote. Lulutuin ito ng walang libadura at doon nila kakanin sa isang banal na dako sa patio ng Tuldang Tipanan. Inilaan ko iyon para sa kanila bilang kaparte ng pagkaing handog sa akin. At tulad ng mga handog ng pangkasalanan, ito'y banal din. Lahat ng lalaki mula sa lahi ni Aaron ay maaring kumain ito. Ito ay kaparte nila magpakailanman sa mga pagkaing handog sa akin. Anumang masayaran nito ay ituturing na banal. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito ang handog na dadalhin sa akin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa araw ng pagtatalaga sa kanila. 3.5 litro ng mahusay na harinang panghandog. Ang kalahati nito ihahandog sa umaga at ang kalahati na may sa gabi. Ito'y mamasahing mabuti at langis, mamasahing mabuti sa langis at ipiprito sa kawali at pagpira-pirasuhin. Pagkatapos, susunugin sa dambana bilang masamyong handog sa akin gaya ng handog na pagkain. Ang saserdote sa lipi ni Aaron ang maghahandog nito sa akin. Ito'y batas na dapat sundin magpakailanman. Ang handog na ito ay susunugin para sa akin at lahat ng pagkain handog ng saserdote ay lubusang susunugin, hindi ito maaring kainin. Mga tuntunin tungkol sa handog para sa kasalanang di sinasadya. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkasalanang di sinasadya. Ang handog pangkasalanang di sinasadya ay doon papatayin sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Ito'y napakabanal. Ang natirang hindi sinunog ay maaring kanin ng saserdoting naghandog nito. Ngunit kakanin niya ito sa isang dakong banal sa patio ng Tuldang Tipanan. Ang anumang madamay o madantay sa laman niyon ay itinuturing na banal. Ang damit na malagyan ng dugo nito ay lalabhan sa isang dakong banal. Ang palayok na pinaglutuan ng handog pangkasalanang di sinasadya ay babasagin, ngunit kung ang pinaglutuan ay sisidlang tanso, ito'y kukuskusin at hugasang mabuti. Ang sinumang lalaki sa sambahayan ng saserdote ay maaring kumain ng handog na ito. Iyon ay napakabanal, ngunit hindi maaring kainin ang handog na pangkasalanang di sinasadya. Kung ang dugo nito ay dinala sa Tuldang Tipanan upang dooy gawing pantubos sa kasalanan, ito ay susunugin na lamang. Chapter 7. Mga tuntunin tungkol sa handog pangkasalanan. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog para sa kasalanan. Ito ay napakabanal. Ang handog para sa kasalanan ay doon papatayin sa dakong pinagpapatayan ng mga handog na susunugin at ang dugo nito ay ibubuhos sa paligid ng dambana. Ang lahat ng taba nito ay ibubukod at ihahandog, taba ng buntot, tabang bumabalot sa lamang loob, ang dalawang bato, ang taba ng balakang, at ang lamad na bumabalot sa atay. Lahat ng ito'y dadalhin sa dambana at susunugin ng saserdote bilang handog kay Yahweh para sa kasalanan. Ang matitira
ay maaring kanin ng mga anak na lalaki ng angkan ng saserdote lamang. Ito'y doon kakanin sa isang dakong banal sapagkat ang pagkain ito'y napakabanal. Isang tuntunin sa handog para sa paglabag na di sinasadya at sa handog para sa kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang saserdoteng gumaganap ng paghahandog. Ang lahat ng handog na susunugin ay mauuwi rin sa saserdoteng gumanap ng paghahandog. Gayon din ang mga handog na pagkaing niluto sa horno, sa ihawan o pinirito sa kawali, ngunit ang natirang handog na harina, maging ito'y may halong langis o wala man, ay papartihin ng mga anak ni Aaron. Handog pangkapayapaan. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang libadura, ito'y maaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis, o manipis na tinapay na pinahiran ng langis, o manipis na tinapay na yari rin sa harinang minasa sa langis. Ang mga ito ay isasama sa tinapay na may libadura at sa handog na pagpapasalamat na pinagsasaluhan sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isa na ihahandog sa akin at kukunin ng saserdoteng nagbuhos ng dugo ng handog pangkapayapaan ang laman ng handog pangkapayapaan upang magpasalamat ay kakaning lahat sa araw ng paghahandog, walang maaring paabutan ng bukas. Ngunit kung ang handog pangkapayapaan ay panata o kusang loob, makakakain iyon sa araw ng paghahandog at ang matitira ay maaring kanin sa kinabukasan kung mayroon pa ring natira sa ikatatlong araw. Dapat nang sunugin iyon pag may kumain pa nito, ang handog na iyo'y hindi tatanggapin at mawawala ng kabuluhan. Iyo'y magiging kasuklam-suklam at pananagutin ang sino mang kumain niyon. Ang handog na karning nasayara ng anumang bagay na marumi ay di dapat kainin, dapat itong sunugin. Ang sino mang malinis ayon sa batas ay maaring kumain ng karning ito, ngunit ang kumain ng karning handog pangkapayapaan ng di nararapat ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos. Ang sino mang makahipo ng marumi, tao, hayop o anumang bagay, nakarumal-dumal, at pagkatapos ay kumain ng handog para sa kapayapaan, ay dapat ihiwalay sa kalipunan ng bayan ng Diyos. Wika pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel na huwag silang kakain ng taba ng baka, tupa o kambing, ang taba ng hayop na kusang namatay o hayop na niluray ng kapwa hayop ay maaring pakinabangan kung gusto. Huwag lamang kakanin. Kaya ang sino mang kumain ng taba ng hayop na inihandog sa akin ay ihihiwalay sa kapulungan. Hindi lamang iyon, kahit saan kayo naroon, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang hayop o ibon. Ang sino mang kumain nito ay ihihiwalay sa kapulungang bayan ng Diyos. Patuloy na nag-utos si Yahweh kay Moises. Sabihin mo rin ito sa bayang Israel, ang sino mang maghahandog para sa kapayapaan ay magbubukod ng bahagi nito para sa akin. Siya mismo ang maghahandog nito. Dadalhin din niya ang taba at dibdib nito sa harap ng dambana upang ihain na tanging handog. Kukunin ng saserdote ang taba nito at susunugin sa dambana, ngunit ang dibdib ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang kanang hita naman ay ibibigay sa saserdoteng magbubuhos ng dugo sa dambana at nagsunog ng tabang handog para sa kapayapaan, sapagkat
Iniuutos ko sa bayang Israel na ang dibdib at ang hita ng hayop na handog para sa kapayapaan ay ipagkakaloob kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang utos na ito'y panghabang panahon. Ito ang mga bahagi ng handog kay Yahweh na nakalaan kay Aaron at sa kanyang mga anak mula nang sila'y italaga sa paglilingkod kay Yahweh bilang saserdote. Nang araw na iyon, iniutos ni Yahweh na ito'y ibigay sa kanila. Ang utos na ito ay dapat tupdin ng bayang Israel habang panahon. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga handog na susunugin. Handog ng pangkasalanan, handog ng pagkain at handog ng pangkapayapaan. Iniutos ito ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai noong sila'y nasa ilang ng araw na ang mga Israelita ay utusan ni Yahweh na maghandog sa kanya. Ayan. Purihin po ang ating Panginoon sa ating pagkabasa ng kanyang mga kautusan at si Moises ang kanyang kausap. Talaga pong grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Noong mga panahon na yun, parang wala naman yatang mga ballpen na, no, mga kaibigan. Pero iniisa-isa ng Panginoon sa kaisipan ni Yahweh. Lahat ng kanyang mga sinabi kay Moises ay talaga namang napakarami. Ako nga, ilan lang natandaan ko doon. Pero si Moises ay alam na alam niya lahat ng ipinagtagubilin ni Yahweh sa kanya kung ano ang pwedeng gawin. Ano mga kaibigan, kahit man sa panahon natin ngayon, talagang napakapalad po natin kasi hindi na po tayo maghahandog ng baka kapag tayo nagkasala o kambing o toro. Nakakatakot. Ngayon nga po, hindi nga tayo makabili ng 1 kilong baka dahil napakamahal, di po ba? Kaya nga po, salamat kasi may bagong tawag dito, may New Testament yan. At pinagaan ng Panginoon yung kanyang mga patakaran. At salamat sa Diyos dahil ito ay ating pinagsusumikapan din naman na sundin, mga kaibigan. Kaya wala po tayong ibang gagawin, mga kaibigan, kundi ang magbasa, makinig ng salita ng Diyos, sundin at isagawa upang sa ganon, maunawaan po natin patuloy ang mga sinasabi ng Panginoon sa pamagitan po ng pananampalataya na kanyang sinimulan sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, dito po muna tayo magtatapos sa chapter 7 at bukas po ay simulan po natin ang chapter 8 ng Levitico. Maraming salamat po muli sa inyo pong pakikinig, pagpanunood ng aking mga videos, long videos, short videos. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat sa ilang milyon na ba tayo? By faith, sa 85 million subscribers by faith. Pero hindi po mahalaga ang mga milyon na subscribers. Ang mahalaga po ay merong nakikinig ng salita ng Diyos na akin pong binabasa dito po sa aking YouTube channel, ang Really Mix Content. At sa lahat po, mga kaibigan, sa inyo pong lahat, mga kaibigan, na nagpapatuloy pong sumusubaybay sa aking ginagawa dito sa aking YouTube channel, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Alam nyo po, kapag may nakikita po akong nagla-likes, nagko-comments, nagsusubscribe, yan po ang regalo nyo sa akin na nagaganahan po akong magpapatuloy kung ano po ang aking sinimulan na naman ngayong 2024 dito po sa aking YouTube channel. At sa aking mga dati ng kaibigan, doon po sa Really Mix Stories, ang aking dating YouTube channel na hindi ko na po talaga mabuksan. Marami po, punong-puno po yan ang salita ng Diyos sa sa aking YouTube channel. Kung makikita nyo po, dumaan po sa inyong harapan ng aking lumang YouTube channel. 1,400 videos po ang laman yan at almost 3,600 po ang subscribers dyan. Kaya mga kaibigan, kapag dumaan po sa inyong wall itong aking bagong YouTube channel, doon po sa mga nakapag-subscribe sa Really Mix Stories, nawa po ay mag-subscribe po kayong muli dito po sa aking bagong YouTube channel. Kasi po, hindi ko na po madugtungan yung luma
At dito na po tayo magsisimula na naman sa aking bagong YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat din po sa ating Panginoon kasi siya po talaga ang patuloy na nagmamahal sa atin. Pagmamahal na walang katulad, walang kapantay, walang kapalit. Ano po? Kaya mga kaibigan, muli sa araw ng bukas tayo po yung magkikita, loobin ng Panginoon dito po sa YouTube. Salamat po talaga sa inyong mga buhay. Salamat sa ating Diyos at patuloy nawa tayong pagpalain ng ating Panginoon, pagpapalang espiritual, pagpapalang physical, mental, emotional, at pagpapalang biyaya na pangailangan natin sa bawat araw. God bless us all po. Bye!